Senator Bongo, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live, Senator BG, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Jen, Sir Nelson, at sa lahat po ng nakikinig sa programa nyo sa Net25. Sa inyong programa ngayong hapon sa unang mamamayan. At ako po nagpapasalamat sa ating mga kababayan. Sorry po, hindi ko masyado mabasa yung title ng inyong programa. Saganang mamamayan po. Saganang mamamayan. Saganang mamamayan. Salamat po. Una-una, nagpapasalamat po ako sa mga kababayan natin sa patuloy ninyong tiwala sa akin at suporta. And of course, sa INC, sa Iglesia ni Cristo, maraming salamat po sa inyong tiwala. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po ako para sa Pilipinas sa abot ng aking makakaya. Gagawin ko po ang aking trabaho gaya ng dati. Ayun. Senator, nakikita ko po kayo sa ngayon sa larawan. Mukhang relax na po kayo. Parang bagong ligo kayo sa NBG, ha? Hindi po, umuulan ngayon eh. Kaya... Ganun ba? Pero at least, parang wala na kayong ganong pressure ngayon. Walang ganong stress, Senator BG. Wala po akong tulog hanggang kanina umaga, hanggang alas 5 nagmo-monitor po ako. Yeah. In fact, gabi, nakakain po ako ng hapunan, alas 11 na po dun sa Sangyup. Salamat. Dahil hindi ako makakain, medyo kinakabahan ka hanggat hindi lumabas yung mga initial result. Para kang nabunutan ng tinik. Kita yung mga resulta. So, nagpapasalamat po muli ako sa ating mga kababayan. Ano po masasabi nyo? 26 million mahigit, yung number 2 nyo, 20 million, mga 5 million ang iangat po ninyo kumpara doon sa pangalawa, Kuya BG? Naging consistent lang po siguro ako aside from Mindanao and Visayas. Ay mataas rin po ang aking nakuhang boto sa Luzon, sa Metro Manila. Naging consistent lang po siguro ako dahil nagtrabaho naman po talaga ako at napakahalaga po ito sa akin, itong midterm election. At ang ibig ko sabihin, itong pagtatapos ng aking first term sa aming mga re-electionists. Napakahalaga po ito dahil ito po yung paghuhusga sa amin kung nagtrabaho ba kami for the past 6 years. So, importante po sa akin yun na mag-gauge ng tao, no? At ako po'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala sa akin. At ako po'y magtatrabaho. Sipag, pagmamalasakit at more serbisyo po ang pwede kong maialay sa ating mga kababayan. Nagulat din po ba kayo, gaya ng marami, dito sa kinalabasan ng resulta? Kasi sa mga naunang survey, iba yung ipinoproject ng mga mananalo, Sir BJ. Aside from you na laging nasa number 1, yung iba ay laglag sa survey pero ngayon ay nandyan sa top 6 eh. Na-surpresa rin po ako. My personal assessment, meron pong about 20% ng mga electorate na bumoto po na tahimik. Tapos ito yung mga ayaw ng gulo, gusto nila nagtatrabaho ang kanilang mga leader. So siguro, ano na po ito, paalala sa atin, mga piniling opisyal na magtrabaho na tayo. Ito yung mga gusto ng mga kababayan natin na magserbisyo tayo ng maayos sa kanila. Ayaw nila ng gulo sa politika. So ako po'y nakikiusap, let's buckle down to work. Unang araw ng ating termino, trabaho na tayo. Dahil yan po inaasahan sa atin ng taong bayan. Kaya tayo niluklok rito, nilagay tayo rito para magserbisyo. Nabalitaan na po ba ni dating Pangulong Duterte ang resulta ng eleksyon at ano po ang reaction niya? Naparating na po ng kanyang pamilya, ni Ma'am Hanilet kay that. I'm sure masaya po siya. Especially landslide rin po siya doon sa resulta po sa Davao. Opo. Ngayon po, alam nyo, marami nagtataka doon. Well, doon sa punto naman po, Sir BG, na hindi natin maiwasan, may mga nagagalit sa inyo, may mga nagdaramdam. Ano po ngayon ang sasabihin sa kanila sapagkat binigyan kayo ng panibagong 6 na taon na kapangyarihan bilang senador ng ating bayan? Gusto nyo man po ako o hindi, ako po'y magsiservisyo sa inyo. Mahal ko po ang aking kapwa Pilipino. At wala po akong pinipili kung ano man po ang ating tribo, ano man po. Kaya po, sa Davao, sa Mindanao,
o yung mga Muslim, mahal na mahal po namin yan dyan. Parati ko sinasabi, kung ano man ang ating tribo, ano man ang ating relihiyon, ay Pilipino tayo, magmahalan tayo. At ang pagsiservisyo ay wala pong pinipiling oras. Dapat po ay lagi tayong handa. So kung ano man po ang aking pagkukulang ay susubukan ko na magsisipag pa po ako lalo. Yan naman po pwede ko ialay sa Pilipino. Sipag, malasakit at more serbisyo. Okay. At gusto ko lang pong mag-report din po sa inyo during my first term ngayon, no? I have authored 18 laws. I have principally sponsored 84 laws, yung mga upgrade of public hospitals. And I co-authored and co-sponsored 189 laws. At wala po akong absent sa Senado. Sipag, malasakit at more serbisyo po. Ang patuloy kong gagawin, mga programa, health, unahin ko po, job creation, education, napakahalaga po nito. Sports rin po. At food security, pagkain po. At gusto kong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Tama. Buti kasi sa pinakahuling survey, Nason, tsaka Kuya BG, ang concern talaga ng taong bayan ay yung mataas na bilihin, yung inflation. Yung pera nila halos wala nang mabili, Kuya BG. Kaya nga po, alam niyo, lalo-lalo na po sa mga mahirap, napakahalaga po, bawat piso, bawat sentimo po ay napakahalaga. Pinagpawisan po nila yan. Pinagpawisan po natin yan. Kaya nga po, bilang chairman ng Committee on Health, tututukan ko po itong health, Malasakit Center, Super Health Center, Specialty Center, and of course, itong PhilHealth. Babantayan ko po ito para sa Pilipino dahil ako po ay naniniwala ang PhilHealth po ay para sa health yan, hindi negosyo yung PhilHealth insurance yan na meron tayong masasandalan. Remember, last year po, naka 13 hearings na po ako sa health emergency allowances. At finally, nabayaran yung mga hiya ng health workers at ng PhilHealth naman po, tinututukan natin. Marami silang mga reforma na pinangako this year na dapat niyong tuparin. Pinapirma ko sila nung budget deliberation at nangako sila na tutuparin nila this year. Ang dami nilang pulisiya na dapat lang baguhin. Sabi ko sa PhilHealth, bakit kayo magtitipid? Bakit kayo may excess funds? Yung mga kababayan natin, takot nga magpa-hospital dahil takot na babayarin. Gamitin niyo po ang pera ng PhilHealth para sa Pilipino. Ayun, ano po. Well, ano po ang mga pending bills po ninyo na ngayon ay sa tingin nyo dapat ay maituloy sa panibagong termino pong itiniwala sa inyo, Sen. BG? Ito pong education. Nung panahon ni former President Duterte, napirmahan po yung free tertiary education. Ito po yung libreng tuition sa state colleges and universities. Gusto ko pong i-expand po ito. Pinaglaban natin ito nung panahon ni former President Duterte. Muntik na po ito na veto dahil ayaw ng mga finance manager. Pinaglaban natin. Alam ni chairperson na po pwede vera yan. So gusto nating ma-expand sana ito para magkaroon po ng expanded or choices yung mga estudyante. Dahil naniniwala po ako ng education po, iyan po ang puhunan ng mga kabataan, mga estudyante. Dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. Hindi yung ayuda, ano? Hindi, yung ayuda po, one time lang yon, bukas wala na yon, maubos na yon. Ito pong edukasyon, dala-dala nila yan hanggang sa pagtanda. You know why I'm a proud father po na isang CPA lawyer na 26 years old na matalino. He graduated summa cum laude sa De La Salle University sa accounting. Congratulations po. Number one sa klase noong 2019. Ngayon naman, nag-law siya, naging valedictorian po ng School of Law sa Ateneo. So number one po siya pareho sa kanyang pag-aaral po bilang accountant at accountancy sa pagiging abogado. Mukhang may pinagbanahan, ano po? Opo, nagmana sa nanay. Anyway, teka lang, kayo ba'y nagkausap na ni Senador Kong Dante Marcoleta? Ano po ang, kasi magkikita na kayo sa Senado, ano ho ang mga pwede nyong i-advise sa kanya? O ano man ang dapat maging plano ninyo sa Senado, Kuya BG? Initially, before pa po, nung natapos yung kampanya, nakakausap naman po kami along with Senator Bato. At I'm so happy na nanalo po si Senator Dante Marcoleta, kasama natin sa Duterte. At he is long overdue po sa Senado. Napakagaling, napakatalino. At lumalaban. Magkasama po kami sa Commission on Appointments. Nakikita ko paano niya talagang sinususi. Talagang hindi nakakalusot sa kanya. Marami siyang mga katanungan na hindi siya makontento. Talagang makikita mo na palaban po ito si Senator Dante. At matalino, magaling. And he is long overdue sa Senado. And finally, I'm so happy na nakasama natin siya sa Senado. Mana yun kayo dyan sa Pagjaga. So, mananatili po ang Kuya Senador BG natin na ang bisyo ay magserbisyo. Salamat po ang inyong Mr. Malasakit.
ay patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong makapagsalita dito sa inyong programang Saganang Mamamayan. Ayan. Kung meron mo kayong mga mahalagang gustong sabihin sa ating palatuntunan, sa ating mga kabayan, kahit hindi po kami makatawag, kayo na po tumawag, Kuya BG. Bukas po itong aming palatuntunan sa inyo, no? Para na sa ganun ay mas marami po magkaroon ng kabatiran sa mga programa po ninyo. Senador Salamat. BG. Opo. Salamat po sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala at patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Ayan. Yung Quadcom kasi active na active sila nung... Quadcom? Quadcom. Yung bumubuo ng yung apat na komite. Hindi ba, nagkaroon ng eleksyon? Oo. Kailangan silang tumakbo at manalo uli. Ano bang nangyari sa kanila? Ha? Anong nangyari? Halimbawa, ito, Benny Abante. Si Congressman Benny Abante, siya ho ay Umabante pa ba? for re-election. Oo. Diyan sa Maynila. Ano bang distrito to? 6th District of Maynila. Alam mo bang nangyari? Si Congressman Benny Abante ay, paatras dahil nalamangan na siya ni Joey Uy. Pero close fight din, ha? Close fight? Almost 3,000 to 4,000, 2,000 to 3,000 lang ang lamang. Aba, 1,000 lang mahigit. 1,000 lang ba? Oo nga pala, 1,000 lang yan. Official na ba? 100% na ba ito? Hindi pa natin alam. Yan ang sinasabi natin ngayon kay Kong Benny Abante, no? Eh, Joey, nayari kayo ni Uy. na Abante. Sumobra at ang Abante. Ngayon umaatras siya. Eto naman si Dan Fernandez dyan. Ha? Yung... Ayun ako, interesado ako dyan. Pati yung kanyang anak. Yung pumupungay ang mata kay Kay bebe ko. Ano pangalan ko? Nakalimutan ko na ito. Bakit kasi? Ha? Kay Kasi. Si Kasi. Kabisado si Kasi. Mukhang may picture itong cameraman natin, no? Alam mo ba nangyari kay Dan Fernandez? Ayun, siya ay done. He is already done. Naku, pangatlo pa pala siya. Pangatlo siya. Tumatakbo ko itong gobernador, ha? Ayun, At ang winning doon ay si Sol Aragones. Yung aking partner sa ABS-CBN, Sol Aragones, ha? At mukhang nakatulong pa yung pag-endorse niya kay Kong Dante Marcoleta dyan, Kasi nung in-endorse niya si Kong Dante Marcoleta, binas po si Sol Aragones. Yung mga dating kasamahan niya doon sa himpilan. Kaya lang, sa halip na ito ay makabawas ng boto, mukhang nakatulong pa at naintindihan ng taong bayan kung bakit ipinasara ang himpilan na yon. Diba? Kasi ang tagal na nun Nako. Di sa halip na mapasama pa rin, napabuti pa si Sol Aragones. Napabuti? Sol Aragones? Oo. Si Stella Kimbo, sa Quadcom din to, di ba? Ayan, sa Marikina. Siya po ay tumakbong mayor. Kaya lang, mukhang hindi mananalo. Alam mo ba kung bakit? Kasi ay ang lamang mataas ho ang lamang nung kalaban niya, si Maan Teodoro. Asawa ho ni Mayor Marcy. 142,000 Mahigit si Teodoro, si Kimbo ay 111 lang. Parang hindi na ho talaga mahabol. Yan ang isa sa mga gumipit doon sa usapin nung nagkakaroon. Hindi naman gumipit, kundi doon sa pagdinig ni BP Inday Sara, di ba? Ito yung nakasagutan ni Kong Dante na ano bang ating rules na pinatutupad dito. Siya yung chairperson that time. Si Paduano dyan. Hindi, alam ko, last term na talaga yan. Hindi ba siya party list? Abang lingkod yung kanilang grupo. Mukhang, ilan ba abang lingkod ngayon? Mukhang papasok pa rin siya. Pero siya pa ba ang... Hindi na siya tapos na yung kanya, nakatatlong term na siya. Goodbye. Ang abang lingkod, Stephen Paduano. Pero mataas pa rin yung kanyang makakapasok pa rin ng isa siguro. Mukhang makakaisa pa. Ayun. Pati yung Jinky Luistro sa Batangas. Mukhang mananalo rin, ha? Ganon. Yan ang lagi nilang ipinambabalandra kasi abogado yan si Kong Jinky. So wala na. Ayun. Ilang percent? Ito pa. Sino pa? Kilala
Kilala mo itong Rods Gutierrez? Hindi kasi sa akin. Si Rods, yung ano yan? Yung One Rider Party List. One Rider. Makakapasok pa rin. Meron siyang... Siya pa rin ba ang nominee nung ano? Wala akong balita. Kasama ni ano yan, ni Kong Busita. Si Busita kasi, tumakbo senador. Okay. Romeo Acop, Ayan, siya naman po ay walang kalaban sa Antipolo. Walang Second kalaban. District. Ayan. Si Sia Adjong, winning. Sa Lanao del Sur. Si Joel Chua, ay mukhang winning din, ha? Yung chairman ng House Committee on third district. Good government. Parang blue ribbon ng pero yung agwat, hindi masyadong malayo. Si Nieto pala kalaban niya, si Ace Barbers hindi na tumakbo. Tapos na yung term niya. Oo, ang tumakbo yung kanyang misis. Ayun, winning naman yung kanyang misis. Okay. Ayan. So, iyan lang ang ilan sa mga naging kapalaran ng Quadcom. Karamihan po, olats, talo. Hindi umipek yung kanilang yung sa La Union. Yung si Ortega? Oo, yung Paulo. Mukhang winning din siya. Mukhang wala naman atang kalaban doon sa kanilang probinsya, no? Ayun. Pero nabasa ko kanina sa yung partido na Speaker Martin, mukhang sila pa rin ang pinakamaraming nanalong yung Lakas Christian Muslim Democracy. Lakas CMD. Oo. Lumilitaw na 105 sa 128. Ayun. Ang nanalo. Base sa partial unofficial result kanina hong umaga. 82% daw po ang success rate ng partido. Ang problema dyan, halimbawa, ganito nga karami ang nanalong party members mo. Ikaw pa kaya ang pagkakatiwalaan nila? Well, yan ang sumunod na tanong natin ngayon. Yan ang... yan ang problema. Hindi, kasi yung... ang presidente din ng Lakas ngayon, si Senator Bong, baka mukhang malaglag din, ha? Saka i-gauge nila dyan. Titingnan nila, i-measure nila sa senador, di ba? Yan kasi importante kasi mas maraming trabaho ang Senado. Ang ibig sabihin, mas malaki ang control nila. Mas madaling kontrolin ng 24, lalong-lalo na may impeachment na nakaumang. Ayan, alam mo, magiging paksa yung susunod ng mga araw, ha? Totoo yun. Kaya ngayon, siguro, pagka in the final analysis, Jen, ay titingnan nila, teka muna, naging effective ba tayo? Nakapag-deliver ba ang partido para maipanalo natin ang mga kandidato natin sa national level? Kasi ang usapan dito, national level, papunta kasi itong presidential election eh. Kaya yung second half, ako sa tingin ko malaking epekto nito sa kasalukuyang administrasyon. Kaya ako siguro dapat mag-usap ang mga tauhan ng gobyerno ngayon, lalo ng Pangulong Bongbong, magkaroon siya ng reassessment. Tama ba itong direksyon natin? Tama ba itong ginagawa natin? Tama rin ba sinasabi ng ating spokesperson? Tama pa ba yung kanyang estilo ngayon? Hindi, ito nga dyan di ba? Hindi kasi sila nakikinig sila sa programa, nanonood, pero naghahanap lang sila ng kung anong gusto nila, papabor sa kanila, di ba? Pero matagal na po namin sinabi dito, number one, mali po yung style nyo ng communication, yung pag-abot nyo sa tao, naglagay kayo dyan ng aaway. Ang sabi kasi nila, Nelson. Hindi, kasi dati, nung simula kami ang inaaway. Hindi kami hindi sumasagot. Ngayon, kumuha kami ng taong sasagot. Ayaw nyo pa rin? Ayaw talaga ng tao. Kasi gusto ng tao, kapag ka nasa posisyon ka na, dapat hindi kayo nang-aaway. Kasi nasa posisyon, natural lang na awayin kayo. Yan ang Pilipino. Ngayon, kung nasa ibang bansa at ibang kultura, pwede siguro yan. Maglagay ka ng tagapagsalita na ang spokesperson mo gusto makipag-away sapagkat ganun sila. Pero sa Pilipinas, naalala ko biglan, pumapasok lagi sa isip ko, Secretary Bunyi ng Muntinlupa. Ayan, Toting Bunyi. Nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, yan ang talagang. Pero hindi mo nakitang nagalit yan, ha? Yung Toting Bunyi. Magpa-seminar po kayo doon. Mukhang magaling yung Toting Bunyi na yon. Kaya nga nagtataka ako, Jen. ang ayos-ayos nung dati nilang communication officer, di ba? Ayun na nga. Maganda, walang problema. Nung pinalitan, lalo kayo nalugmok. Lalo kayo, tapos hindi kayo nag-iisip ng, parang mali tayo yata ng forma dito, di ba? Tapos, ang isa pa, Jen, at ito'y sinasang-ayunan na ngayon, wala po mapansin sa ating dalawa dahil kamoting kahoy lang tayo, tambay lang tayo sa kanto. Tambay lang eh. Ang sabi namin ni Jen noon, huwag niyong papangarapin na maaresto si Digong.
huwag niyong papangarapin na madala siya sa ICC. Kasi yaan ang katapusan ng political career niyo. Ayaw niyo makinig. Diba? Minadali niyo pa. Yun ang nag-trigger ng lahat. Ito sa naging resulta ng eleksyon. Oo. Kung mga 2 buwan pa, isang buwan pa eleksyon, ako sa tingin ko yung yung si Bondok, baka nanalo pa yun eh. Di ba matakin mo yung resulta niya ngayon, yung GB Bondok? Maganda yung kanyang standing, ano? Kaya kulang nga yung panahon para... Kinapos lang si GB Bondok eh. Oo. Yan ho kasi ang problema sa mga taong, ang tingin nila, matakalino na. Ayun. Ang tingin nila, hindi. Bakit namin kayo pakikinggan? Ano lang kayo dyan? Mga, ano tawag doon? Hindi namin kayo ka-level. Kanto boy lang kayo eh, ha? At sabi pa nung isa dyan, hindi kayong nag-critical thinking, sabi ni Claire Castro. Yung dalawang ugok dyan, di ba? Iba naman tumawag sa atin ng ugok. Kasi napipikon sila kapag sinasabi natin yung tama. Yun na nga. Huwag dapat. Dapat tingnan nyo, tama ba yung sinasabi ng dalawang tambay sa kanto na yon, di ba? Sila ba ay nagmamalasakit o gusto nyo lang manira? Kami po yung tambay na may malasakit eh. Tambay lang ho kami, pero may malasakit kami sa bayan. Kasi ang gusto namin ay kung ano kagaganda ng buhay ng mga Pilipino, ng pamahalaan. Kasi, pare-pareho tayo nasa Pilipinas eh. Totoo. Pagka sinabi namin, ang gusto namin mawasak ang gobyernong ito, para sinabi namin, wasakin na rin yung buhay natin. Diba? Wala kami pa tatambayan. Wala kaming tatambayan. Oo. Ipapakulong nyo kami, tambay lang kami. Yun na nga. Nako. Kaya ang sinasabi natin dito, at least kung minsan, ito yung maganda sa mga medyo may edad na dyan. Okay. Medyo, yung wisdom, medyo malawak na, maunawain. Totoo yan. Ito natutunan ko sa kanila pagka nakikita ko yung mga kwento nila Dapat pala daw, Jen, at least kumausap ka ng bata. Kumausap ka ng middle age. Kumausap ka ng... Yan ang lagi ko mga kausap mga bata-bata. Bata-bata. Kausapin mo, all walks of life. Yes. Mayaman, mahirap, standby sa kanto. Makakakuha ka dyan. Pagka yan ay pinakinggan mo at hindi ka... Tanggapin mo lang. Yan ang makakabuo ka ng isang magandang desisyon sa buhay. Totoo. Mas marami ka pang matututunan sa mga yan eh. Kaysa mag-aral ka doon sa, sabi nung isa, Harvard, Cambridge, mga ganyan. For the whole government approach. Ayun nga. Yun. Kasi ang problema, doon sa may marami nang napag-aralan, ang akala niya, ba't mo ko tuturuan? Tambay ka lang. Di ba? Nakapaskilat ang plaki ko sa katawan. Nag-aaral ako sa iba't ibang eskwelahan Tapos ikaw kamuting kahal, tambay lang kayo Hindi nila alam, Jen, sa larong chess, example lang ito sa larong chess, minsan, mas magaling pa yung meron. Yung nanonood, nakikita niya Bakit ang nakikita? Kasi hindi siya nag-iisip ng iba. Ang titingnan lang niya, yung tira mo. Di ba? Wala siyang, hindi siya natetense. Kami, wala kaming iniisip, kundi ikabubuti ng bayang ito, di ba? Kaya minsan paniwalaan kami. Tapos lulukoy nyo kami sa survey. Pagka biruin nyo, muntik, naloko na nga kami, di ba? Tapos ngayon, sinisiwalat lang natin para alam din ng taong bayan. Hindi natin masabi na scam tayo, no? Nabudol. Nabudol tayo ng mga survey firm na ito. Pero Senator Bato de la Rosa, ito, nasa linya ng ating komunikasyon. Sen, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Live po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Senator Bato, magandang hapon po. Hello. Hello. Yung aking cousin. Hello, Jen. At saka Nelson, magandang hapon po sa ating lahat. Opo, live na ho tayo ngayon sa Net25. San, una, kamusta po kayo? Okay lang. Ano po ang masasabi nyo sa naging resulta ng hatol ng bayan para sa inyo? Yes. Hello. Opo. Tayo po'y nagpapasalamat sa tiwala na pinagkaloob sa atin ng ating mga kababayan at tayo ay masaya at tayo ay tinulungan na makabalik sa ating sa Senado. Opo. Number 2 po kayo sa number 3. Number 3. Ano sa basa ninyo? Bakit ganyan bakit napakataas ng ranking ng inyong boto, Sen Bato? Ay, alam mo, yung biglang yung pagtaas ng aming ranking, no? Kasama na si Senator Bongo, ay alam mo, it came with a heavy cost. At ang cost na yun, yan yung freedom ni Pangulong Duterte. Yun kasi nagsimula yan nung kanilang dinala si Pangulong Duterte doon sa The Hague
yun na, nagsipagtaasa na yung aming ranking sa survey. So, at habang unikot kami sa buong kapuluan, ang sinasabi palagi natin mga kababayan is relax lang kayo sir, kami nang bahala at ipapakita lang namin sa eleksyon, sa aming pagboto, yung aming sama ng loob sa kanilang ginawa kay Tatay Digong. So, we attribute everything to the former President Duterte, yung paghuli sa kanya. Doon po nagsimula na nagalit ang taong bayan at masasabi natin na yung aming natanggap na boto ay mga protest vote yun. Protest vote doon sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ito po bang pagpasok naman ni Bam Aquino at Kiko Pangilinan, paninan yung si Kong Dante Marcoleta na sa mga naunang survey ay halos hindi naman natin nakikita sa winning circle. Ito ba'y ikinagulat pa ninyo, Senador Bato? Yes, halos lahat naman yun nagugulat dahil sa survey naman ay medyo nasa mababa siya sa ilalim, no? So biglang umakyat. Ang kay Senator Marcolita at kay Senator Bam Aquino, medyo naintindihan natin naman dahil yun nga, kinarga sila ng iglesia. So we consider that talagang angat at angat sila dahil kinarga ng iglesia, kagaya ko, kinarga tayo ng iglesia. So but then nakakagulat din, kasi yun nga, si Senator Bong Revilla kinarga rin ng iglesia, pero nung una nasa taas siya ng survey. Pero ngayon medyo nasa ilalim siya. So yun nga, no, yan yung mga unexpected natin, no, pagdating sa elections. Meron dahil dyan, merong ilang nagsasabi, kagaya ng mga viewers natin dito sa ating opinion poll, na mukha hong itong mga survey na ito ay hindi tama ang ibinigay na resulta. Parang meron silang agenda na para mawalan ng lakas ng loob ang mga, di ba, yung mga supporter, para wag nang suportahan itong mga kandidatong ito. Kaya laging hindi sila, parang sinadya Senador Bato, na ilaglag sila sa survey. Ano sa tingin po ninyo? Parang ganon na rin, no? Kasi nga, it has been proven dito sa mga cases ng mga nananalo at yung mga nahihirapan ngayon na makapasok sa Magic Circle, sa Magic 12, yun nga, that proves the point ng sinasabi mo. Pero in my case naman, yung sa akin naman, masasabi ko rin medyo otherwise, dahil nga sa last na mga surveys na ginanap prior to the election, ay nagsasabi mo doon na si Senator Bongo ay runaway number 1 at saka yung ako ay nasa 2-4 yung aking statistical ranking. 2-4. So tamang-tama lang rin na naging 3 tayo ngayon. So mukhang pasok doon sa sinasabi ng survey. Pero all others, medyo nakakagulat nga. Yung kay Bam Aquino, kay Senator Pangilinan, at yung nangyari kay Senator Bong Revilla. Yun ang mga medyo nakakagulat.